Magandang araw. Ating pag-usapan ang bagong topic sa ating subject na pantikang panlipunan. Sa pagsusuri ng mga akda para sa asignaturang pangpanitikang panlipunan, ang mga pagdulog or in English, literary approaches, ang nagsisilbing lente upang mas malalim na mahimay ang mensahe, istruktura at layunin ng isang teksto. Narito ang detalyadong paliwanag para sa apat na pangunahing uri ng pagdulog. Una, formalistiko o pang-anyo. In English, it's the formalistic approach. Ang pagdulog na ito ay nakasentro sa mismong teksto ng akda. Paniniwala ng mga formalista na ang isang akda ay may sariling buhay at autonomous o nakatayo sa sarili nitong mga paa. Ano ang pangunahing tuon nito? Sinusuri nito ang pisikal na anyo, istruktura, at pagkakabuo ng akda. Hindi nito binibigyang pansin ang buhay ng may akda, ang kasaysayan, o ang lipunang pinagmulan nito. Mga elementong sinusuri. Tinututukan dito ang mga elemento ng panitikan tulad ng sukat at tugma, kung tula ang ating pag-uusapan, banghay, tunggalian, tagpuan, daloy ng kwento, at ang paggamit ng mga tayutay o talinghaga. Ano ang kahalagahan nito sa panitikang panlipunan? Bago maintindihan ang malalim na isyong panlipunan, mahalagang makita muna kung gaano kahusay ginagamit ng manunulat ang wika at sining upang iparating ang kanyang mensahe. Pangalawa, moralistiko or in English, the moralistic approach. Nakasandal ang pagdulog na ito sa pamantayang na tama at mali ang isang bagay. Tinitingnan ang panitikan bilang isang instrumento na nagtuturo ng kabutihang asal at nagtatakda ng mga pamantayang moral na dapat sundin ng tao. Ano ang pangunahing tuon nito? Sinusuri kung ang akda ay nagpapamalas ng pagpapahalaga sa disiplina, moralidad, at kaayusan ng pag-uugali. Ano ang mga elementong sinusuri nito? Tinitimbang ang mga desisyon ng tauhan, kung ang kanilang ginagawa ay makatarungan, etikal, at nakabubuti ba sa kapwa. Madalas ding hanapin dito ang aral na iniiwan ng kwento. At ano ang kahalagahan sa panitikang panlipunan? Ginagamit ito upang punahin ang mga tiwaling sistema o kawalan ng hustisya sa lipunan at ipakitang ang panitikan ay may tungkuling ituwid ang mga baluktot na moralidad ng nakararami. Ikatlo, psychological or in English, the psychological approach. Pumapasok ang pagdulog na ito sa malalim na pag-unawa sa takbo ng isip, kamalayan, at pag-uugali. Ipinapakita nito na ang bawat kilos ng isang individual ay may pinag-uugatang dahilan sa kanyang isipan o karanasan. Ano ang pangunahing tuon nito? Ang motibasyon, trauma, takot, at pananaw ng mga tauhan, pati na rin minsan ang nakatagong intensyon ng mismong may akda. Ano ang mga elementong sinusuri dito? Bakit ganun mag-isip at kumilos ang tauhan? Paano naapektuhan ng kanyang kapaligiran o nakaraan ang kanyang mental at emosyonal na estado? Sinusuri din dito ang conscious at subconscious na aspeto ng pagkatao. At ano ang kahalagahan sa panitikang panlipunan ng psikolohikal o psychological approach? Napakahalaga nito upang ipaunawa ng mga problemang panlipunan, kagaya na lang ng nangungunang kahirapan o opresyon, ay may direktang epekto sa psikolohikal na kalagayan at mentalidad ng mga mamamayan. At pang-apat, sosyologikal panlipunan
or the sociological approach. Ito ang pinakasentro ng asignaturang panitikang panlipunan. Kinikilala ng pagdulog na ito na ang panitikan ay hindi umusbong sa isang basiyo or vacuum. Ito ay direktang produkto, reaksyon o salamin ng lipunang ginagalawan ng may akda. So mula doon, ano ang pangunahing tuon nito? Ang ugnayan ng akda sa lipunan, kasaysayan, politika, at ekonomiya sa panahong naisulat ito. Ano ang mga elementong sinusuri dito? Tinatalakay dito ang mga issue ng class struggle o tunggalian ng uri o ng level. Diskriminasyon, kahirapan, korupsyon, paglabag sa karapatang pantao, at iba pang sakit ng lipunan na nakikita sa akda. At ano ang kahalagahan nito sa panitikang panlipunan? Ipinapakita nito na ang panitikan ay isang mabisang sandata upang imulat ang mga mambabasa sa tunay na kalagayan ng bayan at hikayatin silang kumilos tungo sa panlipunang pagbabago. So sa paglalagom ng topic na ito sa ating klase, kapag pinagsama-sama natin ang apat na ito, nakakabuo ng isang holistikong pagtingin ang bawat isa sa atin. Nakikita natin ang ganda ng sining mula sa formalistiko, ang aral ng buhay mula sa moralistiko, ang lalim ng pagkatao mula sa psikolohikal, at ang ugnayan ng tao sa kanyang bayan, which is sociolohikal panlipunan. So muli, ito ang ating lecture patungkol sa apat na pangunahing uri ng pagdulog. Maraming salamat sa inyong pakikinig.